lalo na po dito sa mga beneficiaries na kababaihan na kung saan ay yan yung mga tinutulungan ni Kalingap Rab na either mapabahayan or nabahayan na at pinapag-aral sa kasalukuyan. Ito pong aking babalang ito ay talagang kumpirmado po. At doon po sa mga sa mga nagpapanggap na may mga kaya kuno sa buhay or mayayaman sila na nagdidirekta na nagbibigay ng tulong sa kanilang mga beneficiaries. Halimbawa, dyan sa mga kung sino man yan, na nagbibigay sila ng direkta ng pera na ang sinasabi tulong. Pero yan po, ang tulong na yan ay mayroon silang hidden agenda or personal interest nila. Ano nga ba yung tinutukoy ko rito? Kumpirmado po na isa dyan sa Key Angels, itong nagkukunwaring sponsor ko no, bagamat hindi na ngayon, yan pala ay nag-offer pala dito sa Key Angels, isang Key Angels dito. Hindi natin alam kung ilan pa yung Key Angels na yun, pero ang particular isa yung aking nalaman na talagang nag-offer ito ng pag-alis dyan sa Kalingap. Hindi lamang pag-alis, nag-offer din ito na ibabahay na niya at sikretong itutuloy ang kanyang pag-aaral. Ngayon, sasabihin nyo na nag-iimbento ako? Hindi po. Dahil ang inaantay ko na lang po ngayon, yung mismong beneficiary, ang gusto kong maglahad dito. Kung gaano katotoo itong sinasabi ko. Dahil ang kapalaran mo ay nakasalalay dito sa pagsasabi mo in public. Ayan. Ang ibig ko sabihin, itong Key Angel na ito, pag ikaw ay nagsabi ng totoo na iyong sponsor kuno na nagpapanggap na mayroong kakayanan na mag-sponsor, samantalang ito sa totoo lang, itong sponsor na ito ay tagalinis lang ng opisina. Pero nagpapanggap na may kwarta, kaya nga nag-i-sponsor yan dito sa isa sa Key Angels natin. At mabuti lang itong Key Angel na ito ay hindi nagpatinag ito. Hindi nagpatinag, in fairness sa kanya. Since na hindi ka naman talaga pumayag dito sa kagustuhan itong sponsor kuno na ito, sa mga inoffer niya sa iyo, imaginin mo, ibabahay ka hanggang doon lang, ibabahay ka, tapos pag-aaral ka, sikreto, at dadalhin ka pa, at pinangakuan ka pa ng kung ano-anong pangako na dadalhin ka pa sa ibang bansa. Yan ang sinasabi ko na nga ba dito sa mga nagkukanito, mga nag-i-sponsor ng mga putang inang yan, sinasabi ko, masisira ang buhay ninyo. Nandyan na kayo. Paulit-ulit ko na lamang sinasabi ito. Ang kinabukasan ninyo ay nandyan sa Kalingap. Nandito kay Rab. Yan ang kinabukasan ninyo. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Pero sabi ko nga po, mabuti na lang hindi nagpadala ito. Na itong Key Angels na ito na dito sa inoffer nitong putang inang nagkukunwa-kunwari na sponsor na ito, at yan ay tagalinis lang ng opisina yung hayop na yan, at messenger, utos-utosan na kung ano bibili ng merinda ng mga empleyado o ano, yan. Sa abroad nga siya, pero hindi po si Salcido ang tinutukoy ko rito. Dahil si Salcido ay isa pong hardinero. Isa rin po yung putang inang yan na nagpapanggap-panggapan na mayaman ko ng putang inang yan. Pero hardinero, janitor.
Ito naman sinasabi ko, nagpapanggap-panggapan, ito ay messenger, utusan. Sa opisina, maglinis, walis, magpunas ng mga lamit, office table doon, o kahit na anong iutos ng mga nag-oopisina. Yan. Alam mo, nung malaman ko ito, sabi ko nung unang makita ko itong putang inan to, naakala mo napakadisinting magsalita itong hayop na ito nung makita ko. Gagong yan. Iba na agad yung pan ko. Sabi ko nga po, mayroon akong yung ewan ko kung anong tawag doon. Basta madali kong maramdaman yung mga taong mapagpanggap. Ganun lang, kasimple ang ibig ko sabihin. Kaya naramdaman ko na iba agad ang tingin ko sa hayop na yan eh. Mapagpanggap. O papaano kung nadala niya itong T-Angels na ito? Di sinira niya ang buhay nito. Mabuti lang hindi nagpadala. Yan ang dahilan kung bakit pag sinabi ko kasi nag-atrasan, alam nyo na eh. Pero ang kinakon ko po rito, antayin ko na mismong yung K-Angels ang magsabi nito. Total, wala namang nangyari, kundi talagang yun naman ang totoo, na minamanyak talaga nito ang matandang ito. Talagang ang laki ng pagnanasaan ng hayop na matandang ito na nag-i-sponsoran. Nawala din naman. Kaya yung sinasabi ko, na mag-i-sponsor tapos mag-open ng YouTube channel. Nakakaduda na agad yun. Matagal ko na sinasabi yan. Kaya magpapakwan lang yan. Makukuha lang ng simpatya yan. Pero dahil nga sa dahil sa masamang plano nitong tarantado matanda na ito, hindi umangat yung kanyang YouTube channel. Pero may mga nanonood eh. Paano nga walang nanonood? Ay napakadisente magsalita. Kala mo napakabait yung pala, minamanyak niya yung isang K-Angels natin. Kaya pala, siguro hanggang doon yung pagsasabi ko, basta lahat kayong mga K-Angels, ito lang may advice ko. Pero hanggang advice lang ako. Wala na akong control sa inyo. Okay? Wala na. Ang advice ko lang sa inyo, ipinaggigiitan ko ito at itatak nyo sa inyong utak na ang kinabukasan lang ninyo ay nandyan sa kalingap. Iyan ang pakatandaan. Wala yan dyan sa mga sponsor. Tandaan ninyo yan. Sila, itong mga sponsor na malasado nito, sila ang sisira sa inyo. Kagaya nito, munti ka na nasira ang kinabukasan nitong K-Angel na ito. Pero, ito naman ang magiging kapalit. Kasi, ayaw ko pong pangunahan. Hindi ko alam kung itong K-Angel na ito ay nag-aantay na lang ng tamang panahon. Pero, parang yon ang nararamdaman ko. Ganun pa man, sige, pagbibigyan ko na halimbawa, ngayon ay magtapat na siya na ganun ang ginawa nitong sponsor ko noon ito. Kasi, marami po dyan sa mapabago at hanggang ngayon na nandyan sa sa kalingap ng mga K-Angels. Marami sa inyo ang tumatanggap ng donasyon or tulong or sponsor na sinasabi na hindi alam nitong si Kalingap Rab. Hindi alam. Malalaman na lang niya yan later on. So ngayon, at kung mayroon man, pinapayagan naman ni Kalingap Rab eh. Kung mayroon man. Pero ang ito na nga ang nangyari. Dahil dyan, masisira ang buhay ninyo pagka hindi nyo sinunod itong advice ko. Sira ang buhay ninyo. Kapaulit-ulit ko lang sinasabi dahil talagang hangang-hanga ako din sa batang to. Mabutit hindi nagpakuha sa bagay kasi
Maaaring kaya niya pinaglaban yung temptation na yon ay dahil unang-una matanda naman yung matanda naman yan, yung nagpapantasya sa kanya, maaring talagang hindi rin niya type. Ay papaano kung halimbawa ang nangibabaw din sa batang ito ay yung pera na ino-offer itong tarantadong nag-i-sponsora na ito, papaano na? Ay dahil ngayon sa panahon na ito, sa panahon ngayon, mayroon nga dyan inupiran na ng bahay. Pero hanggang hindi naman natupad yung offer. Iniyot lang. Ngayon, ano ngayon ang nangyari? Naghahanap sila ngayon kung saan sila magpapa-abort dahil buntis. Mirisi sa iyo yan. Palibhasa, mukha kang pera na hayop ka. Pero dito, huwag natin pag-usapan yung putang nang yan. Wala naman akong pakialam. Ito pinapakialaman ko. Itong gusto ko maisalba itong mga Kalingap Angels. Gusto kong maisalba at gusto kong ipagdiinan sa kanila itong advice kong ito. Huwag kayong tatanggap ng anumang offer sa inyo na mga tulong-tulong kunwari na yon na hindi ninyo ipaalam dito kay Kalingap Rab o dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Dahil pagka hindi nyo ipinaalam yan at gumawa kayo ng sarili ninyong desisyon, tiyak, may kalalagyan kayo. Magkakawindang-windang ang buhay ninyo. Kagaya nito. Sinabi ko, munti ka na. Ngayon ko lang na-discover na may nangyari palang ganun na napakatagal palang pinagpantasyahan itong Kalingap Angels na ito. Angel. Matagal itong pinagpantasyahan. Kaya naman ang ginagawa nitong putang inang kunwari na nag-i-sponsor, may pira siya, pinapalabas yung pira niya, pero yun ay kinukulikta niya sa mga ibang tao, yang mga ipinapadala. Actually, nagpapadala. Hindi rin po basta 25,000, 30, malaki rin po. Maabot din po ng 100 to 150,000. Yan po yan. Pero, marami po siyang kinukuliktahan ng pera. Pero ang pinapalabas itong gagong matanda nito sa kanya. Kaya naman gusto niyang ma-impress itong Kalingap na ito, Kalingap Angel na ito. Ang problema, hindi niya na kuha. Ayan. Pero papaano nga, sabi ko, papaano nga kung nakuha niya? Yan yun. Disira ang buhay nitong kay Angel na ito. Pero ito, bilang pagtatapos sa topic na ito, ikaw na kay Angel ka, yun na lang pagsasabi mo in public. Total, or either, tanungin mo si Rab, kung anong masasabi niya, kung ikaw ay kilala mo kung sino ka alam mo kung sino ka kung sino ito tinutukoy ko, alam mo yan. Mag-usap kayo ni Rab, tanungin mo kung ibubulgar mo. Kung ibubulgar mo itong kunwaring nag-i-sponsoran na ito na pero pinagnanasaan ka pala at kung ano-anong pinangako sa iyo at pinapaalis ka na rin dyan sa Kalingap at ibabahay ka na niya, itatago ka niya at papag-aralin ng lihim. Iyan. Mag-usap kayo ni Rab kung yan ba ay dapat mong ibulgar. Pero ito lang ay naantay ko, bibigyan lang kita ng hint. Pag ito ay ibinulgar mo, kasi mas maganda na rin yung ikaw mismo ang magbulgar kaysa manggaling sa akin. Pero alam ko na, detalyado na, alam ko na, detalyado na yan. Pero ang gusto ko, ikaw ang magsabi. Kasi unang-una, parang hindi maging sa mata ng mga makakapanood, hindi tama na sa akin manggaling. Total, wala namang masama kung ikaw magbubulgar dahil wala namang nangyari. Hindi mo naman tinanggap yung offer nitong manyakis na matandang ito, di ba?
So walang masama kung ikaw mismo magbulgar. Kasi kung sa akin manggaling, sasabihin nila sa akin talagang iba rin yung kwan ko. Mayroon din akong hidden interest dito. So ikaw na lang magbulgar. Usap kayo. Total wala kang ginawang masama sa Kalingap. Wala kang ginawang masama doon sa pagtanggap mo ng tulong diyan sa matandang yan. Walang masama doon. Yun nga ay ikaw na mismo magsabi na gano'n ang nangyari. Bagamat sabi ko, alam ko yung detalyado. Antayin ko. Ito sinasabi kong hint na ito. Pagka ginawa mo yan, sinasabi ko sa iyo, ikaw na ang pinakamayaman na nilalang dyan sa Bicol. Tandaan mo ito, sinasabi ko. Pag ginawa mo yan. Hindi ko nadudugtungan yun kung ano pa. Ngayon, mapunta tayo dito sa kwan. Buntis na. Itong mukhang pirang ito. Buntis na. Ngayon, naghahanap sila ngayon kung saan sila magpapa-abort. Yun lang yun. Antayin din natin yan. Ngayon, ngayon sasabihin nyo sa akin, dati, na walang mga basihan yung sinasabi ko, lalo itong sinasabi nitong si Sangkay Bangkay, hoy, malalim ito. Malalim ito. Malalim. Siguro naman, naniniwala kayo sa kasabihang lahat magagawa basta ikaw ay may kwarta. Bakit ko alam itong mga itong nangyayari dyan? Nandito ako sa Mindoro. Alam ko ba yan? Siya nga pala. Yung sinasabi ko na pupuntahan ko yung 3 bata na minanyak daw. Kasi nga, hindi naman natin alam. Hindi pa nagsasabi itong bata. Hindi ko pa nakakausap itong 3 bata na ito eh. Ayon lang daw sa sinasabi ng mga narinig ko na minanyak daw itong ni itong si Wakwak. May pumunta pero hindi raw nakikipag-usap tong 3 bata. Aywan ko kung gaano katotoo yung sinasabi sa akin. Kung inyong matatandaan, mayroon ako nakausap diyan, pero nung pagkatapos ko mapadalhan ng pera, 3 beses ko mapadalhan ng pera, hindi ko na makontak. Mayroon pang isa aywan ko kung totoo na nakausap na raw yung mga bata pero hindi raw nagsasalita. Anong gagawin ko? Yan ay hindi ko alam kung yun ay totoo yung sinasabi sa akin, pero siguro naman totoo kasi nga wala naman akong pinapadalang pera maliban doon sa yung pers na pinadala ko, yung dati yung isang una 5,000, sunod 3,000, sunod 2,000, bali 10,000 yon. Ito naman ibang tao na ito na inutosan ko, nag-offer sa akin, pinuntahan nga daw niya yung bata, ay wala raw gusto magsalita. So sabi ko, sige, walang problema. Sige, yan. Diyan sa report mo na yan, pinadalhan ko ng 5,000. Alam nga namang ipagsiksikan ko sarili ko para tumulong. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ko lang dito ay kung willing sila na patutuhanan yung nakuha kong informasyon na minanyak nitong si Wakwak na ito, yung bata, yung alin dyan sa 3 bata na yan, hindi ko alam kung sino alin dyan. Basta sa akin, hanggang ngayon nandoon pa rin yung nandoon yung utak ko na paghalimbawa humingi ng tulong sa akin itong 3 bata na ito para humingi ng makuha yung katarungan at maipakulong yung dapat ipakulong. More than willing ako na tulungan itong mga batang to. Hindi lang yan, hindi lamang dyan sa kaso, pati yung pangkabuhayan nila. Ganun lang to tayo. Ngayon, imaginin mo, mabalik tayo dito sa buntis na.
Ha? Paano? Itong tarantadong ito, itong mukhang pirang ito, nagpadala doon sa akala niya mayamang-mayaman ang putang ina, nadala. Kasi nung una pala itong hayop ito, instantly binigyan daw ng 50,000. Makaraan ang isang linggo, binigyan ng 50,000. Pangatlo, noong magkita sila at kung saan sila pumunta, binigyan pa rin daw. Hindi na alam nung nagbigay sa akin ng information kung magkano nabigay. Pero ngayon, kasalukuyang buntis itong gaga na ito. Kaya ang bilis ng karma. Ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Anong sinasabi ko doon sa unang vlog ko? May paganyan-ganyan pa ako. Tumalab. Yung isa, sabi kong ganyan, na-diagnose na mayroong bara sa puso. See? Kaya minsan, ayaw kong minsan nagbibitaw dito ng mga ganyan-ganyan kasi marami sa kanila, halos lahat ng isinumpa ko tumalab. Kagaya niyan. Alam ng magulang. Putang ina, ibig sabihin siguro, ilang beses din tinira yun, kaya nabuntis. Ngayon, 2 months na nabuntis, 2 months na hindi dinadatnan, buntis, nagdududura, nagsusuka, buntis.